Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa inyong lahat, mag-a-update na po ako sa ating pipino. So ito po ang update niya ngayon. So pareho lang ang laki nilang lahat mga ka-farmers, no? Walang sobrang malaki, parang tamang-tama lang. So alam kong pangarap mong maging ganito ang mga pananim, no? Na sabay-sabay, no, parang pareha, walang maliit, walang malaki, pantay lahat mga ka-farmers. Okay, so share ko lang po sa inyo ang pamamaraan natin din, no, sa ating pipino. Pinupunla po natin to bago na itanim. So bukas ipapagawa natin sa ating mga tauhan ni ay magpapaposte tayo para magawan sila ng gapangan kasi nagumpisa na mga ka-farmers. May mga spring na po ang kanilang mga talbos. Tapos napakaganda na pong tingnan. Okay, so ang pamamaraan natin dito mga ka-farmers ay wala ding iba, walang pinagkaiba, no, sa ampalaya. Walang pinagkaiba sa opo. So same lang sa fertilizer, no? Tapos ganun pa din basal. So nagbasal tayo din ng ipot ng manok at saka yung mga nakahalo nating mga fertilizer tulad na lang ng Unique 16, Mega, Multiplan Vitamin, Dupos at saka Wucosim Granule, kasi yun po ang mga ginagamit natin din ng fertilizer. So alam nyo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, yung pipino natin isang beses pa lang po ito na didiligan ng fertilizer dahil may nakabaon o nakaputing din ng mga organic fertilizer tulad ng ipot ng manok, no? Kaya nga pansin natin ang ganda ng tubo. So pareha lang sila, walang maliit, no? So pantay-pantay ang laki nila mga ka-farmers. So same lang po ito sa fertilizer sa ampalaya. So walang pinagkaiba. So ang ginagamit natin ganun pa din. Pero sa sakit mga ka-farmers, pinaka-prone po ang pipino sa tinatawag nating sakit na leaf miner. So ang ituturo ko po sa inyo ngayon patungkol sa pag-aalaga sa pipino, kung gusto mo na maging ganito ang pipino ninyo, pantay ang laki, una, share ko lang, ipunla para yung pareha o uniform sa laki, yun lang ang itanim. Pero yung medyo mahina, pwede natin silang gawing pangpalit o i-ano natin sa pagtanim, hindi natin isabay sa magaganda o kondisyon ng tubo. So yung mga mahina i-separate. So yung mga magagandang yun po ang itabi katulad nito. Tapos sa fertilizer naman, ang ituturo ko sa inyo walang pinagkaiba sa ampalaya, same lang po sila. So yun na po mga ka-farmers. Tapos sa sakit sa pipino, para po sa kaalaman sa lahat, ang pipino ay pinaka-prone sa tinatawag nating sakit na leaf miner, no? Yung parang wiris-wiris sa dahon. May napapansin ako din pero nasa ilalim lang, pero nakapag-spray na tayo din ng Actara, no? Yan, no? So ito ang sakit, no, sa pipino leaf miner. So ang ginagamit lang natin din mga ka-farmers ay Actara. Pwede naman Exalt, pero Actara lang muna kasi napakatapang ni Exalt. So Actara lang mga ka-farmers, yun po ang magandang insecticide lalo na sa mga bago pa nating mga tanim na mga pipino, no? So yun po ang may share ko sa inyo patungkol dyan, kasi pag gagamitan natin to ng mga matatapang, baka ma-stress sila. So yung Actara mga ka-farmers, pwede siya sa bagong tanim, kasi si Actara palagi ko na pong ibinahagi sa aking mga vlog na maganda po siya sa mga bagong tanim, kahit sa punla. Kasi alam nyo mga ka-farmers, sa punla ko hindi ako ng fertilizer, hindi ako nag-abuno or nag-fertilizer sa punla. So hindi lang isa, dalawa, lima, no, na nagtatanong sa akin ano daw ang fertilizer na gamit ko sa punla, ano daw ang klaseng abuno, pa-share naman ka-farmers. So yun po ang karamihang tanong na ating masagap sa ating comment section, yung patungkol sa fertilizer sa punla. So mga ka-farmers, mga ka-viewers,
wala akong abonong ginagamit, no? Kundi yung Actara lang. Kasi yung Actara, isa po siyang foliar insecticide na maganda sa punla, maganda sa mga bagong tanim. Okay, so yun lang siguro mga ka-farmers ang mabahagi ko sa inyo patungkol dyan. Tapos ang iba pang sakit din yung mga nakalipit sa talbos, yung tinatawag nating fruit shot borer. So anuhin, parang walang pinagkaiba sa talong. Pero sa talong kulay pink, pero dito mga ka-farmers kulay parang yellow puti, tapos matitigas ang ulo. Tapos ang atake nila mga ka-farmers kung hindi natin ma-sprayhan, yung mga maganito ang dahon. Ito, yan parang may sapot sila. Yan, meron ganito, itim, itim ang ulo. Yan, yellow, yan. Yan ang uod. So madali lang po natin silang i-control gamit ang alika. No? So, yun lang mga ka-farmers ang mai-share ko sa inyo. Kung pangarap mo na same lang po ang laki, ipunla nyo. Kahit anong mga pananim nyo, ipunla. Kasi matutuwa ka lang mga ka-farmers. So, isang beses lang to na gamitan natin ng fertilizer. So, ang na-apply lang natin din share ko lang po sa inyo. Yung lang na puting. Isang beses na diligan, pero may puting tong nakabaong ipot at saka fertilizer, kaya nga mataba siya. So ang ginagawa lang din isang beses to diniligan sa isang araw, minsan dalawang araw hindi pa madidiligan. So sa madaling salita, sa loob ng isang linggo hindi mawala ang 3 beses na pagdidilig din kasi napakainit mga ka-farmers. Okay, so sa lahat ng mga pipino farmers, yun lang po siguro ang may share ko sa inyo, na ang fertilizer walang pinagkaiba sa sa mga ampalaya natin. Pero sa sakit, leaf miner, ayan, pwede mga Trigard, pero ang ginagamit ko din ay Actara lang. So sa Actara mga ka-farmers, malaking bagay na yun, makatutulong na po para maibsan kung mayroon man konti lang. So konti lang po ang ating pipino mga ka-farmers. Kung tingnan natin parang marami. So nasa 400 plus lang po ito, no? So dati taniman po ito ng opo, pinalitan natin ng pipino. Isang buwan lang itong nakapahinga, tapos pipino na ang pinapalit natin. Nasa 400 plus lang po ito. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan patungkol kung paano alagaan ng pipino, mega love shout out po sa ating mga subscriber, mga viewers. So maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga latest video na ina-upload. So yun lang mga ka-farmers ang may bahagi ko sa inyo, na ang pag-alaga ng pipino walang pinagkaiba sa ampalaya. Every week dinidiligan ng fertilizer. Tapos kung makita natin na may pag-atake sa mga festing insekto, yan, isprayan natin para maprotektahan. So ganyan lang mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so yung lahat hanggang dito na lang po siguro, no? Maraming salamat. Bye bye at mabuhay po tayong lahat. Thank you po.